Isang dekada ng sakripisyo na uwi sa isang pindot sa screen. Dr. Eliana Santos, tinitingala sa ospital pero basahan sa sariling tahanan habang pinapanood ang asawang si Ricardo na humahalik sa iba sa harap ng buong mundo. Isang puting sobre ang lumapag sa kanyang paanan. Pagpapalayas, pagtataksil. Sa pagguho ng kanyang mundo, muling isisilang ang isang babaeng hindi na kailanman paaapi. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi bago ka lumaban? Sino ang tunay na magwawagi sa laro ng katotohanan? Sorry not sorry sa mga asawang walang kwenta, pero ito ang totoong pag-ibig. Meet the father of my baby, the love of my life, Ricardo Santos. Ang boses na nagmumula sa maliit na screen ng telepono ay kasing talim ng patalim, masaya at punong-puno ng kayabangan. Kasunod nito ay ang pamilyar na tawa ng isang lalaki, ang tawang 10 taon ng kabisado ng puso ni Eliana. Sa loob ng video, walang pag-aalinlangang hinalikan ni Ricardo ang noo ng isang magandang babae, ang kilalang influencer na si Bianca, habang marahang hinihimas ang umbok sa tiyan nito. Sa kabilang banda ng maliwanag na screen, nakatayo si Doktora Eliana Santos sa loob ng kanilang madilim na kusina. Ang kanyang mga kamay na sanay magligtas ng buhay sa operating room ay ngayon nanginginig habang hawak ang isang piping bag ng puting icing. Kasalukuyan niyang tinatapos ang huling rosas sa ibabaw ng tsokolating cake na maingat niyang binake mula pa kaninang madaling araw. Nakapaligid sa cake ang 10 pulang kandila. Sumisimbolo sa isang dekada ng kanyang pagiging asawa, isang dekada ng walang sawang pagsuporta, pagpaparaya, at pagmamahal. Bumagsak ang piping bag mula sa kanyang mga kamay. Sumabog ang matamis na krema sa malamig na marmol ng lamesa. Hindi siya sumigaw. Walang luhang bumagsak. Sa halip, isang nakapangingilabot na pamamanhid ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Para siyang nilunod sa gitna ng isang nagyayelong dagat. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay. Pumipigil sa anumang hangin na pumasok sa kanyang mga baga. Sa kanyang panginginig, hindi niya namalayang nadampot niya ang maliit na plastik na figurin ng mag-asawa na dapat sana'y ilalagay sa tuktok ng cake. Ganoon na lamang kadiin ang kanyang pagkakahawak na bumaon ang matulis na gilid ng figurin sa kanyang palad, ngunit wala siyang naramdamang hapdi sa kanyang laman. Ang tunay na pagkawasak ay tahimik na nagaganap sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang mga pamilyar na gamit sa bahay, ang mga litrato nila sa dingding, ang paboritong tasa ni Ricardo sa lababo, ay biglang naging tila mga banyagang bagay na nanlilisik sa kanya. 10 taon niyang tinalikuran ng pangarap na magpakadalubhasa sa Amerika upang suportahan ang negosyo ni Ricardo. 10 taon siyang nagtiis sa pang-aalipusta ng kanyang biyenan. Lahat ng yon, ginawa niyang puhunan para sa pamilyang akala niya ay matibay. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng yabag ng mga sapatos na naglalakad palapit sa pintuan. Kasunod ang pagpihit ng doorknob na lumikha ng isang malamig na alingawngaw sa buong sala. Pumasok si Ricardo. Ang pamilyar na pabango na palagi nitong ginagamit sa mga espesyal na okasyon ay mabilis na kumalat sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdala lamang ito ng matinding pagduwal kay Eliana. Napatigil ang lalaki nang makita si Eliana sa kusina. Walang bakas ng gulat o konsensya sa kanyang mga mata. Sa halip, isang inis na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Polong binili ni Eliana mula sa naipon niyang sweldo sa ospital. Nandito ka pa pala. Mabuti naman at hindi na ako maghihintay. Malamig na bungad ni Ricardo. Inilapag nito ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa, eksaktong tumama sa tabi ng natunaw na icing. Nakita mo na siguro ang live ni Bianca. Good. Saves me the trouble of explaining things to you. Matagal na tayong tapos, Eliana. Masyado kang asawang doktor. Laging pagod, laging walang oras. I need a real woman. And she's giving me a child.
Pinilit ni Elianang ibuka ang kanyang mga labi. Parang may buhangin sa kanyang lalamunan. Isang dekada, Ricardo. Isang dekada kitang binuo noong walang-wala ka. At ngayon, ipagpapalit mo ako sa isang ilusyon. Isang mapaklang ng ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang asawa. Stop acting like a martyr. Nakakasakal na ang pagiging perpekto mo. Pirmahan mo na yan. Tinuro nito ang sobre. At by the way, kailangan mo nang mag-impake. Tomorrow morning, I want you out of this house. Napatitig si Eliana sa lalaking nasa harap niya, tila hindi makapaniwala sa narinig. Out of this house? Ako ang bumili ng bahay na ito, Ricardo. Pera ko mula sa pamanang naiwan ng mga magulang ko ang ipinambayad natin dito. Mas lalong nanlamig ang paningin ng lalaki. Check the papers inside, Eliana. Ang bahay na ito ay nakapangalan na kay Mama nang hilingin mong ako ang mag-asikaso ng titulo noong abala ka sa pandemya. And one more thing. Hinila ni Ricardo ang isang tiyak na dokumento mula sa loob ng sobre at ipinatong sa ibabaw ng cake na gawa ni Eliana. Since mag-asawa pa tayo sa papel, I used your clinic as collateral para sa negosyo namin ni Bianca. We owe the investors 30 million pesos. Pag-isipan mong mabuti kung gusto mong gumawa ng iskandalo. Tinalikuran siya nito na parang isang basurang wala nang pakinabang, naglakad palabas at tuluyang nilisan ng bahay. Iniwan si Eliana sa isang realidad na higit pa sa bangungot. Nanatiling nakatayo si Eliana habang ang malamig na hangin mula sa labas ay pumapasok sa nakaawang na bintana. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dokumentong naglalaman ng mga huwad na pirma at napakalaking utang na maaaring sumira sa kanyang buong lisensya bilang doktor. Unti-unting dumaloy ang isang mainit na patak ng luha mula sa kanyang kanang mata, bumagsak at humalo sa puting icing na nakakalat sa lamesa. Sa kanyang nanginginig na palad, ang plastik na figurin ng lalaking ikinasal ay tuluyan ng nabali. Bakit ang taong pinakamalapit sa iyong puso ang may kabisado kung paano ito wawasakin nang walang natitirang piraso? At hanggang saan aabot ang tibay ng isang babaeng inalisan ng tahanan, pamilya at dignidad sa loob lamang ng isang gabi? Huwag mong dungisan ang sahig ko ng iyong mga luha, Eliana. Masyadong mahal ang maintenance ng bahay na ito para sa isang babaeng hindi man lang marunong mag-alaga ng sariling asawa. Ang boses ni Doña Isabel ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanyang mansyon. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya, marahang humihigop ng tsa habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing nakatingin sa manugang. Sa paanan ng matanda, dahan-dahang ibinaba ni Eliana ang kanyang kamay. Sinubukan niyang gawin ang nakasanayang pagmamano bilang tanda ng paggalang, ngunit mabilis na binawi ni Doña Isabel ang kanyang palad na tila ba nandidiri siyang mahawakan ng isang taong itinuturing na niyang estranghero. Ang hapdi sa dibdib ni Eliana ay mas matindi pa kaysa sa puyat at pagod mula sa ospital. Narito siya upang humingi ng tulong, upang isumbong ang katrayduran ni Ricardo, ngunit tila nakahanda na ang bitag para sa kanya. Mama, ninakaw nila ang lahat sa akin. Pabulong na wika ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghingi ng awa at pagkabigo. Ang bahay na pinaghirapan ko, ang klinik na pundasyon ng aking propesyon. Ginamit ni Ricardo ang pangalan ko para sa utang na hindi ko alam. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Utang? Ang tawag doon ay investment para sa kinabukasan ng tunay na tagapagmana ng pamilya Santos. Sa loob ng 10 taon, Eliana, wala kang naibigay sa amin kundi ang iyong mga sertipiko at medalya. Hindi nakakain ng talino at lalong hindi na itutuloy ng medalya ang apelyido namin. Ngayong buntis si Bianca, sa wakas ay magkakaroon na ng buhay ang bahay na ito. Kung ako sa'yo,
Aalis na ako nang may kaunti pang natitirang hiya. Tumayo si Eliana. Ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na salamin. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Sa kanyang paglabas, ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang madilim na mundo. Dinukot niya ang kanyang telepono at doon ay sumabog ang mas masakit na katotohanan. Isang post mula kay Bianca ang nag-trending sa social media. Isang malabong litrato ni Eliana na may kausap na lalaki sa isang restaurant na may caption na nagpapahiwatig na matagal na siyang nanggagago kay Ricardo. Kaya pala iniwan. Doktora Eliana, ang ganda mo sana, pero may tinatagong baho. Basa niya sa isa sa libu-libong komento. Ang bawat salita ay parang latigo na humahampas sa kanyang dangal. Pagdating niya sa ospital, ang dating tahimik na paggalang ng mga nurse at kapwa-doktor ay napalitan ng mapanuring mga mata at bulungan. Habang naglalakad siya sa hallway, ang mga pasyenteng dati ay nagpapasalamat sa kanya ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang bawat sulyap sa kanya ay tila may dalang lason. Ayoko sa kanya, sabi sa balita. Masama siyang tao. Baka saktan niya ang anak ko. Isang ina ang marahas na humila sa kanyang maliit na bata palayo kay Eliana nang tangkain niyang lumapit para sa regular na check-up. Napatigil si Eliana sa gitna ng koridor. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang paligid ay tila umiikot. Pumasok siya sa loob ng doctor's lounge at mabilis na isinara ang pinto. Doon, sa gitna ng katahimikan, napansin niya ang isang mantsa ng kape sa kanyang puting-puting na blouse. Kumuha siya ng tissue at sinimulang kuskusin ito ng maranhan. Sa bawat kuskos, tila sinusubukan niyang burahin ang lahat ng putik na ipinukol sa kanyang pagkatao. Ito na lamang ang natitira sa kanya, ang kanyang pagiging doktor, ang kanyang dangal na pilit niyang pinapanatiling malinis sa kabila ng lahat. Eliana. Ang boses ng hospital director ay bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo ito sa pintuan. Ang mukha ay puno ng lungkot at seryosong awtoridad. The board has decided, given the public scandal and the threats from the creditors involving your clinic, we have to put you on administrative leave. Kailangan nating protektahan ang imahe ng ospital. Leave! Pero wala akong ginagawang masama, Direktor. Biktima ako rito. Pagsusumamo niya, ngunit alam niyang wala nang halaga ang kanyang mga salita. I'm sorry, Eliana. Please clear your locker for the meantime. Bawat gamit na inilalagay niya sa kanyang bag ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Ang stethoscope na naging saksi sa libu-libong tibay ng puso ay tila wala na ring buhay. Sa huling sandali bago siya lumabas ng silid, napansin niya ang isang puting sobre na nakaipit sa siwang ng kanyang locker. Walang pangalan ng nagpadala, walang anumang sulat sa labas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang litrato ng isang ultrasound result. Ngunit nang tignan niya ang petsa at ang pangalan sa ibaba, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang petsa ay mula pa noong 5 taon ang nakalilipas at ang pangalang nakasulat ay hindi sa kanya at lalong hindi kay Bianca. Sino ang nagmamay-ari ng lihim na ito? At bakit ito ipinadala sa kanya sa sandaling wala na siyang matakbuhan? Hayop ka! Wala kang puso! Pinapatay mo ang anak ko! Ang matinis na sigaw ni Bianca ay tila isang matalas na kuko na kumalmot sa katahimikan ng lobby ng ospital. Ang mga tao, mga nurse, pasyente, at mga bisitang kanina lang ay abala, ay biglang napatigil at tila mga estatwang nakapako ang paningin sa gitna ng silid. Naroon si Doktora Eliana Santos, bitbit ang isang kahon ng kanyang mga personal na gamit mula sa locker. Balak lamang niyang umalis ng tahimik, iwasan ang anumang gulo. Ngunit tila ang tadhana ay may ibang plano. Nakatayo sa harap niya si Bianca, suot ang isang mamahaling puting dress na hapit sa kanyang tiyan, habang ang kanyang kamay
ay hawak ang isang naka-on na cellphone, isang live stream na kasalukuyang pinapanood ng libu-libong tao. Bianca, wala akong panahon sa mga eksena mo. Parating na ang security. Hayaan mo akong makadaan. Mahinahon ngunit may diin na wika ni Eliana. Sinubukan niyang humakbang pabaligtad, iniiwasan ang anumang pisikal na kontak, ngunit mabilis na humarang ang babae. Lumapit si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng takot para sa kamera. Ngunit sa oras na nakalapit siya sa tenga ni Eliana, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Akala mo ba tapos na ako sa'yo? Sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Kukulungin kita. Sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, hinawakan ni Bianca ang braso ni Eliana at marahas itong hinila patungo sa kanya. Sa paningin ng mga tao at ng kamera, tila ba si Eliana ang nananakit? Huwag! Doktora Eliana, parang awa mo na, ang baby ko. Sigaw ni Bianca bago niya binitawan ang sarili at sadyang itinumba ang kanyang katawan sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Bianca sa malamig na tiles ay umalingaungaw sa buong paligid, kasunod ng isang matinis na tili ng sakit. Dugo! May dugo! Sigaw ng isang nurse na agad tumakbo patungo sa kanila. Nanigas si Eliana sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakataas. Tila hindi pa rin rumehistro sa kanyang isip ang kabilisan ng pangyayari. Nakita niya ang isang bahid ng pula na dahan-dahang kumakalat sa puting damit ni Bianca. Bilang isang doktor, ang kanyang unang instinto ay lumapit at tumulong, ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na kalabog ng bumubukas na pinto ang narinig. Bianca, mabilis na dumating si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pag-aalala. Binuhat niya ang nanghihinang katawan ng kanyang kasintahan. Nang tumingin siya kay Eliana, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng anumang bakas ng pagmamahal na ipinangako niya noong kanilang kasal. Ang tanging naroon ay purong pagkamuhi. Tumayo si Ricardo at bago pa man makapagsalita si Eliana, isang mabilis na hampas ng palad ang tumama sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay tila bumasag sa huling piraso ng dignidad na hawak ni Eliana. Sa sobrang lakas ng tama, naramdaman niya ang lasa ng bakal sa kanyang bibig, ang sarili niyang dugo. Ang kanyang ulo ay tumagilid at ang mga gamit sa kanyang hawak na kahon ay nagkalat sa sahig, kasama na ang kanyang stethoscope na nabasag ang salamin. Demonyo ka, Eliana. Hindi sapat na kinuha mo ang lahat sa akin, pati ang anak ko balak mong patayin. Ang boses ni Ricardo ay puno ng panginginig sa galit. Pulis! Tumawag kayo ng pulis. I want her arrested for attempted murder. Bumagsak ang balikat ni Eliana. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa glass door ng ospital. Isang babaeng gulo-gulo ang buhok, may dugong umaagos sa labi, at pinaliligiran ng mga taong kinukunan siya ng video habang tinatawag siyang mamamatay tao. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang mabilis na sulyap mula kay Bianca na nakasandal sa dibdib ni Ricardo. Isang panandaliang nanangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ng babae bago ito muling nagkunwaring nawalan ng malay. Doon ay naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang pagmamahal na 10 taon niyang inalagaan ay tuluyan ng naging abo. Sa bawat pintig ng kanyang pisngi na namamaga, isang bagong determinasyon ang nagsisimulang mabuo. Hindi na siya ang Eliana na iiyak at magmamakaawa. Habang papalapit ang mga gwardya upang hawakan ang kanyang mga braso, naramdaman ni Eliana ang papel na nasa loob ng kanyang bulsa, ang ultrasound result na nakuha niya kanina. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Kung 5 taon na ang nakalilipas, ay may lihim na si Ricardo? Gaano kalalim ang hukay na hinukay nila para sa kanya? Wala kang utang na loob, Eliana. Kung hindi dahil sa pamilya Santos, saan ka pupulutin? Isang ulilang probinsyana na walang pangalan,
Kami ang nagbigay sa iyo ng dangal. Ang mga salitang iyon ni Doña Isabel mula sa nakaraan ay tila mga multong bumubulong sa loob ng madilim at masikip na silid ng presinto. Nakaupo si Eliana sa isang matigas na bangko. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bombilya sa kisame. Ang amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo, at tila halumigmig ng kawalan ng pag-asa ay nakakasakal. Sa kanyang harap ay ang isang basong plastik ng tubig na hindi niya magawang inumin. Ang kanyang mga kamay ay may mga bakas pa ng itim na tinta mula sa fingerprinting, isang prosesong nagparamdam sa kanya na siya ay isang ganap na kriminal. Ang bawat pintig ng kanyang namamagang pisngi ay tila isang malupit na paalala ng sampal ni Ricardo. Sa gitna ng katahimikan, ang kanyang isip ay dahan-dahang lumayag, pabalik sa nakaraan. 5 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang gabing umiiyak si Ricardo sa kanyang paanan dahil nalulugi ang kumpanya nito. Eliana, iligtas mo o ako. Ikaw lang ang pag-asa ko. Pagsusumamo nito noon. At dahil sa tinatawag na utang na loob sa pamilyang tumanggap sa kanya, noong siya ay nagsisimula pa lamang bilang intern, hindi nag-atubili si Eliana. Ibinenta niya ang lupang sakahan sa probinsya na tanging pamana ng kanyang mga magulang. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang naipon upang itayo ang pangarap ng lalaking na ngayon ay nagpakulong sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang akala niyang pag-ibig ay isa lamang palang mahabang listahan ng mga utang na kailanman ay hindi niya mababayaran sa paningin ng mga santos. Ang bawat sakripisyo niya ay itinuring nilang obligasyon at ang bawat pagtitiis niya ay tinawag nilang kahinaan. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Bitbit ang isang katad na bag. Ito si Attorney Gomez, ang tuso at matagal ng abogado ng pamilya Santos. Inilapag nito ang isang makapal na dokumento sa tapat ni Eliana. Dr. Santos, narito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Panimula ng abogado. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim. Ayaw ni Ricardo ng gulo. Kung pipirmahan mo ang dokumentong ito, ang ganap na pagsasali ng iyong clinic sa pangalan ni Bianca at ang pag-amin na ikaw ay may pagkukulang sa iyong tungkulin bilang asawa, uurong sila sa kasong attempted parricide at frustrated abortion. Tumingin si Eliana sa mga dokumento. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa papel na yon ay parang isang patak ng dugo na naisip-sipin ng mga bampirang dati niyang itinuring na pamilya. Gusto nilang kunin pati ang huling bagay na nag-uugnay sa aking propesyon. Gusto nilang aminin ko ang kasalanang sila ang gumawa. Isipin mo ang iyong lisensya, doktora. Kapag umabot ito sa korte, kahit mapatunayan mong wala kang sala, sira na ang pangalan mo. Pero kung pipirma ka ngayon, makakalabas ka rito. Makakapagsimula ka uli. Sa labas ng lungsod na ito, mungkahi ni Attorney Gomez habang iniaabot ang isang mamahaling panulat. Tinitigan ni Eliana ang panulat. Naramdaman niya ang magaspang na kalyo sa kanyang hintuturo, ang kalyong nakuha niya mula sa libu-libong oras ng pagsusulat ng mga reseta para sa mga mahihirap na pasyente mula sa paghawak ng scalpel upang magligtas ng buhay. Ang kalyong yon ang saksi sa kanyang tunay na halaga, hindi ang apelyidong Santos na pilit nilang binabawi. Dahan-dahang iniangat ni Eliana ang kanyang tingin. Wala na ang takot. Wala na ang pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita niya ang pamilya Santos hindi bilang mga tagapagligtas, kundi bilang mga magnanakaw ng kaluluwa. Sabihin mo kay Ricardo, Attorney Gomez, ang boses ni Eliana ay naging kasing tibay ng bakal. Ang utang na loob ko sa kanila ay matagal ko nang nabayaran ng dugo, pawis, at bawat sentimo ng aking pagkatao. Mula sa sandaling ito, wala na akong utang. Sila ang may utang sa akin. At sisiguraduhin kong babayaran nila ito, hindi ng pera, kundi ng katotohanan. Binitawan niya ang panulat.
Ang tunog ng pagbagsak nito sa lamesa ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nanlaki ang mga mata ng abogado sa hindi inaasahang pagsuway ng babaeng akala nila ay madaling durugin. Nang makaalis ang abogado, muling naging tahimik ang silid. Dinukot ni Eliana ang maliit na piraso ng papel na itinago niya sa loob ng kanyang medyas nang kapkapan siya ng mga pulis, ang ultrasound result na nakuha niya sa locker. Hinaplos niya ang petsa. Hulyo 14, 2019. 5 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong iyon, si Ricardo ay kasama niya sa isang medical mission sa malayo. Imposibleng kay Ricardo ang batang nasa ultrasound na ito. Isang malaking kasinungalingan ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Kung ang ultrasound na ito ay itinago ni Ricardo sa loob ng 5 taon, sino ang babaeng tunay niyang minahal noon? At bakit tila ang batang iyon ang susi sa lahat ng kasamaang nangyayari ngayon? Isang malakas na tunog ng kidlat ang gumuhit sa langit, naaaninag sa maliit na rehas ng bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, malakas, at tila nagnanais na hugasan ang lahat ng dumi sa mundo. Sa loob ng madilim na presinto, si Doktora Eliana Santos ay hindi na umiiyak. Sa halip, sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Isang planong hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi ko akalain na ang mga kamay na nag-opera sa puso ng libu-libong tao ay hindi man lang makapigil sa pagtulo ng sarili kong luha habang hawak ang isang itim na plastic na bag ng basura. Nakatayo si Eliana sa labas ng gate ng subdivision na dati niyang tinutuluyan. Ang kanyang suot na puting blouse ay gusot na at may mga bakas ng mantsa mula sa presinto. Sa kanyang tabi ay ang tanging natira sa kanyang 10 taon ng pag-aasawa. Isang maleta na sira ang gulong at isang plastic na bag na naglalaman ng kanyang mga luma at kupas na damit. Ilang minuto lang ang nakalilipas, hinarang siya ng security guard sa gate. Pasensya na po, Doktora Santos. May utos po si Sir Ricardo at Doña Isabel. Bawal na po kayong pumasok. Ang mga gamit niyo raw po, ipinalabas na nila kanina pa. Ang boses ng guard ay puno ng hiya, ngunit kailangang sumunod sa utos. Ang miyamay ng tadhana ay tila isang masamang biro. Ang bahay na yon, na binayaran niya mula sa kanyang unang malaking bonus bilang surgeon at sa pamanang lupa ng kanyang mga magulang, ay ngayoy naging isang kuta na nagtataboy sa kanya. Ang mga halamang personal niyang inalagaan sa garden ay aninag niya mula sa malayo, malago, at berde. Tila walang pakialam sa pagkawasak ng kanilang amo. Wala siyang matakbuhan. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay biglang naglaho na parang bula matapos kumalat ang balita ng kanyang pag-atake kay Bianca. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hinila ni Eliana ang kanyang maleta patungo sa kalsada. Ang bawat talsik ng maruming tubig mula sa mga dumaraang sasakyan ay tila lalong nagpapadumi sa kanyang pagkatao. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang masikip at maingay na eskinita sa Tondo, isang lugar na malayo sa mundong kinalakihan niya. Dito, ang amoy ng kanal at tuyong isda ay humahalo sa usok ng mga diip. Huminto siya sa harap ng isang lumang paupahan na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy at semento. Dito ba ang bakanteng kwarto? Tanong ni Eliana sa isang matandang babae na nakaupo sa tapat ng isang maliit na tindahan. Ang babae ay may malalim na mga kulubot sa mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap ng kabaitan. Oo, Hija, ako si Nanay Rosa. Pasok ka, mukha kang basang sisiw. Ang boses ng matanda ay paos ngunit mainit. Pinanood ni Nanay Rosa ang pagpasok ni Eliana sa maliit at madilim na kwarto. Ang tanging laman nito ay isang manipis na kutsyon sa sahig, isang sirang bentilador,
at isang maliit na bintanang nakaharap sa pader ng kabilang bahay. Inilapag ni Eliana ang kanyang bag. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kanya. Naupo siya sa sahig, isinandal ang ulo sa malamig na pader at niyakap ang kanyang mga tuhod. Kain ka muna, Hija. Alam kong hindi ito ang pagkain ng isang doktora, pero ito lang ang meron ako. Pumasok si Nanay Rosa bitbit ang isang mangkok ng mainit na lugaw at isang pirasong tuyo. Tumingin si Eliana sa mangkok. Ang usok ng lugaw ay nagdala ng alaala ng kanyang yumaong ina. Doon, sa harap ng simpleng pagkain at sa piling ng isang banyaga, tuluyan ng gumuho ang pader na itinayo ni Eliana. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yuminig. Ang bawat hikbi ay tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Inilalabas ang lahat ng sakit, pagtataksil, at kawalang katarungan na kinimkim niya. Salamat po, Nay. Maraming salamat. Ang boses ni Eliana ay halos pabulong na dahil sa matinding iyak. Hinaplos ni Nanay Rosa ang buhok ni Eliana. Iiyak mo lang lahat, Hija. Ang mga luhang yan, ang maghuhugas sa dumi na ibinato nila sa iyo. Bukas, paggising mo, ikaw pa rin si Doktora Eliana. Ang pangalan mo ay nasa puso mo, hindi sa titulong kinuha nila. Isang sandali kung saan ang isang doktora na dati ay namumuhay sa karangyaan ay nakahanap ng tunay na pagkalinga sa isang taong walang-wala rin. Sa gabing iyon, natulog si Eliana sa ilalim ng ingay ng ulan sa bubong na lata. Yakap ang kanyang bag. Ngunit sa gitna ng hating gabi, na alimpungatan si Eliana. May narinig siyang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maleta upang kumuha ng kumot. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga damit, may nakita siyang isang bagay na hindi niya matandaang inilagay doon. Ito ay isang maliit at itim na recorder. Nang pindutin niya ang play, isang boses ang narinig niya. Isang boses na hindi kay Ricardo, kundi kay Doña Isabel, na may kausap na isang hindi kilalang lalaki. Siguraduhin mong hindi na makakabalik si Eliana sa ospital. At ang batang iyon, huwag na huwag mong hahayaang malaman niya ang totoo tungkol sa nangyari sa nanay niya 5 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Eliana sa dilim. Ang batang tinutukoy ba nila ay ang sanggol na dinadala ni Bianca? O may iba pa silang itinatago? At sino ang nanay na tinutukoy ni Doña Isabel na nawala 5 taon na ang nakalilipas? Hindi lahat ng basura ay dumi. Minsan, ito ang tanging paraan para malinis ang iyong pangalan. Nakatitig si Eliana sa kanyang mga kamay habang sinasabunan ang isang manipis at kupas na kumot sa loob ng isang maliit na batya. Ang mga kamay na ito, na dating humahawak ng pinakamodernong kagamitang medikal, ay ngayoy namumula at humahapdi dahil sa murang sabon na panlaba. Bawat kuskus niya sa tela ay tila isang pagtatangka na alisin ang dumi ng kahihiyan na ipinukol sa kanya ng buong bansa. Sa paligid niya, ang ingay ng tondo ay hindi tumitigil. Ang sigawan ng mga bata sa kalsada, ang usok mula sa sinusunog na basura sa kanto, at ang malakas na patugtog ng radyo ng kapitbahay ay bumubuo sa isang magulong orkestra ng kahirapan. Ngunit sa loob ng puso ni Eliana, may isang mas malakas na ingay, ang boses sa recorder na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakalilipas. Dr. Eliana, hayaan mo na yan. Ako na ang magtatapos. Malambot na wika ni Nanay Rosa habang lumalapit, bitbit ang isang baso ng palamig. Magpahinga ka muna. Kanina mo pa tinititigan ang kumot na, yan baka mabutas na. Ngumiti ng tipid si Eliana, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Nay Rosa, may kailangan po akong balikan. May mga dokumento sa lumang bahay na hindi ko nakuha. Hindi ako pwedeng tumigil hanggat hindi ko nalaman kung ano ang itinatago nila. Nang hapong iyon, sa ilalim ng suot na malaking hoodie at face mask upang hindi makilala,
bumalik si Eliana sa tapat ng mansyon ng mga Santos. Nagtago siya sa likod ng malalabay na sanga ng puno ng akasya sa tapat ng kalsada. Sakto namang inilalabas ng kanilang katulong ang mga itim na plastik ng basura patungo sa gilid ng kalsada para sa koleksyon kinabukasan. Naghintay si Eliana hanggang sa magdilim at tuluyang pumasok ang katulong sa loob. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, mabilis siyang lumapit sa bunton ng basura. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Gamit ang kanyang mga kamay, isa-isang binuksan ni Eliana ang mga plastik. Amoy na bulok na pagkain at tirang mga prutas ang sumalubong sa kanya, ngunit hindi siya tumigil. Sa huling plastik na binuksan niya, nakakita siya ng mga pinunit na papel. Maingat niya itong kinuha at inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig niya ang pagpihit ng malaking gate ng mansyon. Mabilis na gumulong si Eliana sa likod ng isang malaking basurahan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya si Bianca na lumabas ng bahay. Wala itong suot na maluwag na damit. Sa halip, suot nito ang isang hapit na gym outfit. Ang kanyang tiyan, na dapat sana ay malaki na dahil sa 5 buwang pagbubuntis, ay mukhang kasing patag ng isang tabla. I'm telling you, Ricardo, kailangan na nating tapusin ang drama na ito. Narinig ni Eliana ang boses ni Bianca, puno ng inis, habang may kausap sa telepono. Sawang-sawa na ako sa paglalagay ng foam sa tiyan ko tuwing may live stream. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa klinik ni Eliana, aalis na tayo rito. Hayaan mo na ang nanay mo na maghanap ng apo niya na sa kung saan-saan. Nanigas ang buong katawan ni Eliana. Ang kanyang hinala ay totoo. Ang pagbubuntis ay isang malaking palabas lamang upang makuha ang awa ng publiko at ang yaman na natitira sa kanya. Nang makaalis ang sasakyan ni Bianca, mabilis na bumalik si Eliana sa kanyang tinutuluyan sa tondo. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanyang kwarto, maingat niyang pinagdugtong-dugtong ang mga pinunit na papel gamit ang tape. Ito ay isang resibo mula sa isang pribadong diagnostic clinic sa Makati. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang. Ang pangalan sa itaas, Bianca Evangelista. Ang uri ng test, HCG blood test. At sa ilalim sa tapat ng resulta ay ang nakasulat na salitang nagpabago sa takbo ng kanyang paghinga. Negative. Ngunit may isa pang piraso ng papel na nakuha niya. Isang maliit na sticky note na may sulat kamay ni Doña Isabel. Huwag mong hahayaang makita ni Eliana ang record ng batang namatay noong 2019. Ilibing mo ang katotohanan kasama ng nanay niya. Napahawak si Eliana sa kanyang dibdib. Ang sipayo at galit ay humalo sa isang nakapanlulumong takot. Sino ang batang namatay noong 2019? At bakit tila ang buong pamilya Santos ay nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ng mga bangkay at kasinungalingan? Isang malakas na katok sa kanyang pinto ang narinig. Hindi ito ang mahinang katok ni Nanay Rosa. Ito ay isang marahas at mabilis na pagpalo sa kahoy. Dr. Eliana Santos, alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong gibain namin ang pintong ito. Ang boses ng mga lalaki sa labas ay puno ng banta. Ang mga pinagkakautangan ni Ricardo, gamit ang pangalan niya, nahanap na siya ng mga ito. Magtago ka na sa ilalim ng saya ng matandang iyan, pero hindi mo matatakasan ang 30 milyong pisong ninakaw mo sa amin, Dr. Santos. Ang bawat marahas na pagpukpok sa kahoy na pinto ng kanyang silid ay tila isang malakas na kulog na yuyumig sa buong paupahan. Nakasandal si Eliana sa pader. Ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang anumang tunog ng paghinga. Sa kanyang harapan, ang mga piraso ng pinagdugtong-dugtong na ebidensya ng huwad na pagbubuntis ni Bianca ay nakakalat sa sahig. Isang masakit na miyamai. Tinatawag siyang magnanakaw ng mga taong pinagkakautangan ng kanyang asawa. Habang siya ay nagtatago sa isang kwartong butas-butas
ang bubong at amoy amag. Naramdaman ni Eliana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang bawat sigaw mula sa labas ay tila isang matulis na karayom na tumutusok sa kanyang natitirang lakas. Paano siya haharap sa mundong ito kung ang bawat sulok ay may nakaambang panganib na dala ng apelyidong dati niyang ipinagmamalaki? Umalis na kayo rito. Walang perang ninakaw ang batang ito sa inyo. Kung gusto ninyo ng gulo, tatawag ako ng barangay at pulis. Ang matapang na boses ni Nanay Rosa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Kasunod ang ingay ng mga kapitbahay na nagsimulang maglabasan, bitbit ang mga walis at tabo bilang panakot. Nang tumahimik ang paligid at narinig ang papalayong yabag ng mga lalaki, dahan-dahang napaupo si Eliana sa sahig. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na tela. Hindi sapat ang magtago. Kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng mamatay sa dilim nang hindi na ibabalik ang kanyang dangal. Kinabukasan, sa tulong ni Nanay Rosa, dinala si Eliana sa isang maliit na parokya sa dulo ng komunidad. Ang klinika ng San Jose ay isang munting silid na may 2 lumang kama, isang kalawanging timbangan, at amoy ng rubbing alcohol at matandang alikabok. Ngunit para kay Eliana, ito ay tila isang katedral ng pag-asa. Dito, walang may pakialam sa balita sa telebisyon, Doktora Eliana. Wika ng kura paroko habang iniabot ang isang lumang puting gown na may mantsa ng tina. Ang mahalaga sa kanila ay kung may gagamot ba sa kanilang ubo. O hika, handa ka na bang magsimula uli mula sa putik? Suot ang kanyang bagong uniforme, nagsimulang tumanggap si Eliana ng mga pasyente. Hindi na siya ang prestihiyosong surgeon sa isang makintab na ospital. Siya na ngayon ang doktora ng bayan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na humahawak ng mamahaling scalpel, kundi mga simpleng gamot at mainit na haplos para sa mga lola at batang may sakit. Isang hapon, habang nililinis ni Eliana ang sugat ng isang batang lalaki na nadapa sa kalsada, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humahawak sa dulo ng kanyang damit. Inabutan siya ng bata ng isang lukot na papel na may guhit ng isang bituin at isang bulaklak. "Salamat po, doktora," sabi ni Nanay. Ang mga anghel daw po ay laging nakaputi. Ang boses ng bata ay kasing linis ng kristal. Naramdaman ni Eliana ang isang mainit na bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Isang sandaling nagpaalala sa kanya kung bakit niya piniling maging doktor. Hindi para sa karangyaan o sa titulo, kundi para sa ganitong uri ng koneksyon. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang pasasalamat ng isang bata ang naging pinakamahalagang bayad na natanggap niya sa buong buhay niya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang inaayos ni Eliana ang mga lumang file sa klinika, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon sa isang lumang logbook mula noong 2019. Clara Di Maculangan. Ito ang pangalang narinig niya sa recorder ni Doña Isabel. Dahan-dahan niyang binuklat ang pahina. Nakasulat doon na si Clara ay dinala sa klinikang ito bago ilipat sa ospital ng mga Santos dahil sa isang emergency pregnancy complication. Ngunit ang sumunod na entry ay burado ng itim na tinta. Tila may sadyang gustong magtago ng kinalabasan ng pangyayari. Habang hinihimas ni Eliana ang buradong bahagi ng papel, isang anino ang humarang sa liwanag ng pintuan. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket at may takip ang muka ang nakatayo doon. Hindi siya pasyente. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa logbook na hawak ni Eliana. "Masyado kang mausisa, Doktora Santos. Ang ilang katotohanan ay mas mabuting manatiling nakabaon kung ayaw mong sumunod sa mga taong wala na." Ang boses ng lalaki ay isang malalim na banta na nagpalamig sa daloy ng dugo ni Eliana. Bago pa makasigaw si Eliana, mabilis na lumapit ang lalaki at hinablot ang kanyang braso. Ang kanyang hawak ay kasing higpit ng isang bakal na kadena. Sino ang lalaking ito? At bakit tila mas malapit na siya sa katotohanan kaysa sa inaakala niya?
Tignan niyo ang dating reyna ng operating room, ngayon ay naglilimos na sa kalsada para sa isang tumpok ng mga basurero. Ang boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa malawak at marangyang ballroom ng Manila Hotel, kasing talim ng isang bubog na sadyang itinapak sa malambot na paa ni Eliana. Nakatayo si Eliana sa gitna ng silid, suot ang kanyang pinakamahusay ngunit halatang luma ng uniforme ng parokya. Hawak niya ang isang simpleng folder ng mga donasyon para sa klinika ng San Jose. Napaliligiran siya ng mga taong dati niyang kasabayan sa mga gala. Mga taong dati ay humihingi ng pabor sa kanya, ngunit ngayon ay nakatingin sa kanya na tila siya ay isang kumakalat na sakit. Sa tabi ni Bianca ay nakatayo si Ricardo, mukhang matagumpay at makisig sa kanyang itim na tuxedo. Ang kanyang kamay ay nakapulupot sa baywang ni Bianca, kung saan kitang-kita ang sadyang idiniing umbok ng tiyan ng babae. "Eliana, have you no shame?" Wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig ng kunwaring pagkasuklam. "Pumasok ka rito nang walang imbitasyon para lang manghingi ng pera? After what you did to my child and my wife, may mukha ka pang ipakita sa amin." Naramdaman ni Eliana ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang leeg, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla, ngunit hindi niya hinayaang manginig ang kanyang boses. "Hindi ako narito para sa inyo, Ricardo. Narito ako para sa mga pasyenteng walang pambili ng gamot. Ang mga taong kinalimutan na ng mundong ginagalawan ninyo." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Bianca. Humakbang siya palapit kay Eliana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. "Patience? O baka naman pambayad sa mga utang mong abot langit? Alam ng lahat na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya ni Ricardo. You are a fraud, Doktora Santos." Isang manggaganso na nagtatago sa likod ng krus. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ni Bianca ang folder mula sa kamay ni Eliana. Sa paningin ng lahat, tila ba tinitignan lang ni Bianca ang laman nito, ngunit sa isang iglap, binitawan niya ito. Ang mga papel, reseta, at mga sulat ng pasalamatan mula sa mga bata sa tondo ay nagkalat sa makintab na sahig. "Oops, my bad. My pregnancy brain is making me clumsy." Miyamyang wika ni Bianca habang marahang tinatapakan ang isa sa mga sulat gamit ang kanyang high heels. Dahan-dahang lumuhod si Eliana upang pulutin ang mga papel. Sa gitna ng tawanan at bulungan ng mga nasa paligid, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang kalooban. Ito ang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa, nagnakaw ng kanyang bahay, at ngayon ay tinatapakan ang huling piraso ng kanyang pangarap. Ngunit habang nasa sahig si Eliana, napansin niya ang isang bagay. Ang suot na dress ni Bianca ay bahagyang umurong paitaas dahil sa pagkilos nito. Sa gilid ng baywang ni Bianca, nakita ni Eliana ang isang kulay balat na strap, isang bahagi ng foam na ginagamit upang palakihin ang tiyan. Tumayo si Eliana, bitbit ang kanyang mga papel. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Bianca. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malamig na kapangyarihan. "Sana ay maging kasing tibay ng iyong kasinungalingan ang iyong katawan, Bianca." Pabulong na wika ni Eliana, sapat lamang para marinig ng dalawa. Dahil ang tiyan na itinatago mo sa ilalim ng telang yan ay hindi kailanman titibok, kahit anong ganda ng iyong livestream. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at sa isang saglit ang kanyang pagiging kampante ay naglaho. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Ricardo at marahas na hinawakan ang braso ni Eliana upang kaladkarin siya palabas. "Umalis ka na rito bago ko patawagin ang mga security upang itapon ka sa labas na parang basurang taga-tondo," sigaw ni Ricardo. Nang makalabas si Eliana sa malamig na gabi, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Nakatayo siya sa tapat ng hotel, basang-basa at nanginginig. Ngunit sa kanyang isipan, ang imahe ng strap sa baywang ni Bianca ay malinaw na malinaw.
Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang malaking sabuatan. Dinukot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kaisa-isang taong alam niyang makakatulong sa kanya. Isang dating investigator na pinaglingkuran niya noon sa ospital. Kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Clara Di Maculangan. Wika ni Eliana, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. At kailangan ko ang lahat ng record ng mga nakaraang operasyon ni Bianca Evangelista sa labas ng bansa. Sa gitna ng kadiliman, isang kidlat ang gumuhit sa langit. Naaaninag ang mukha ni Eliana na puno ng determinasyon. Kung ang pamilya Santos ay handang pumatay ng dangal para sa isang huwad na korona, handa siyang gibain ang buong kaharian nila gamit ang nag-iisang sandatang mayroon siya, ang katotohanan. Bakit tila natatakot si Bianca nang mabanggit ang tungkol sa kanyang tiyan? At ano ang kinalaman ng isang operasyon sa ibang bansa sa lihim na pilit nilang ibinabaon? Huwag kang umasa, Eliana. Kahit kailan, hindi kita bibigyan ng anak dahil ayokong itali ang sarili ko sa isang babaeng kasing lamig ng bangkay. Ang mga salitang yun ni Ricardo mula sa kanilang 3 taon ng pag-aasawa ay muling naglakbay sa isipan ni Eliana. Kasing hapdi ng isang sariwang sugat na binubudburan ng asin. Noong mga panahong iyon, akala ni Eliana ay masyado lang abala si Ricardo sa negosyo. Hindi niya alam na ang bawat salitang binitiwan nito ay isang unti-unting pagpatay sa kanyang pangarap na maging isang ina. Sa loob ng isang maliit at tago na laboratorio sa likod ng isang lumang botika sa Quiapo, nakatayo si Eliana sa harap ng isang makalumang microscope. Ang hangin sa loob ay amoy kemikal at luma. Malayo sa mabangong opisina na dati niyang kinalalagyan sa ospital. Ang kanyang mga kamay, na dati ay balot ng sterile na guwantes, ay ngayoy bahagyang nanginginig habang hawak ang isang piraso ng papel na naglalaman ng mga datos na kinuha ng kanyang kaibigang si Marco. Sigurado ka ba rito, Marco? Pabulong na tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaring maputol. Eliana, hindi nagsisinungaling ang siyensya, sagot ni Marco. Isang dati niyang kaklase sa med school na nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng iskandalo. Ang blood type ni Ricardo ay type O. Ang blood type ni Bianca sa record na nakuha natin ay type A. Pero ang fetus sa record na ipinost nila sa social media, ang type nito ay type B. Imposible, Eliana. Kahit baligtarin mo ang mundo, hindi magiging anak ni Ricardo ang dinadala ni Bianca. Kung may dinadala man siya talaga. Naramdaman ni Eliana ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang mga baga. Napahawak siya sa gilid ng lamesa upang hindi mabuwal. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila isang mabigat na bato na idinadagdag sa gumuho niyang mundo. Hindi lang siya pinagtaksilan, ginawa siyang tanga sa harap ng buong mundo para sa isang batang hindi naman pala kabilang sa pamilya Santos. At meron pa, Eliana. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ko ang records ni Clara Di Maculangan mula noong 2019. Ang bata sa ultrasound na nahanap mo? Nagmatch ang DNA profile nito sa isang lab sample na itinago sa archive ng hospital ni na Ricardo. Ang bata ay anak ni Ricardo pero hindi kay Clara. At ang nanay? Ang record ay sadyang binura. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng lumang aircon at ang malayo at malabong ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa sandaling iyon, inabot ni Marco ang isang maliit na balot ng pandesal at iniabot kay Eliana. Kumain ka muna. Alam kong hindi mo na naalala ang sarili mo mula kagabi. Wika ni Marco. Ang simpleng pag-abot ng tinapay sa gitna ng isang madilim at magulong investigasyon. Napansin ni Eliana ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Ang mga kalyong nabuo mula sa pagtatrabaho sa tondo at ang mainit na pakiramdam ng tunay na pagkakaibigan. Sa gitna ng kataksilan ng kanyang asawa, isang tao pa rin ang naniniwala sa kanya.
Kagat-kagat ang pandesal, ang alat ng kanyang sariling luha ay humalo sa tamis ng tinapay. Kailangan nating hanapin kung nasaan si Clara, sabi ni Eliana matapos uminom ng tubig. Siya ang susi. Kung buhay pa siya, siya ang makakapagsabi kung anong nangyari 5 taon na ang nakalilipas. At kung patay na siya, kailangang malaman ng mundo kung paano siya pinatahimik ng mga Santos. Habang nagliligpit ng gamit si Eliana upang umalis, napansin niya ang isang itim na SUV na nakaparada sa tapat ng botika. Ang mga bintana nito ay madilim, tila isang mata ng isang halimaw na nagmamasid sa dilim. Pakiramdam niya ay bawat kilos niya ay may nakabantay. Paglabas niya ng gusali, mabilis na sumisid si Eliana sa madilim na pasilyo ng mga katabing establishmento. Ngunit bago pa siya makalayo, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, walang nagsalita sa kabilang linya. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng isang hospital monitor, ang pantay at mabagal na tunog ng pagtibok ng puso, at pagkatapos ay isang mahaba at matinis na tunog na hudyat ng pagpanaw. Eliana, huwag kang lilingon. Isang boses ng babae ang bumulong, basag at puno ng takot. Nandito sila. Alam nila ang ginagawa mo. Bago pa makapagtanong si Eliana, namatay na ang tawag. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang isang lalaking naka-jacket na may hood, na mabilis na naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Sa takot, tumakbo si Eliana patungo sa masikip na palengke. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Sino ang babaeng tumawag sa kanya? At ano ang ibig sabihin ng tunog ng monitor sa telepono? Tila ang bawat hakbang ni Eliana patungo sa katotohanan ay isang hakbang din patungo sa isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Pirmahan mo na ang dokumentong ito, Eliana. Huwag mo nang hintaying mamatay sa gutom ang mga batang kinukupkop mo sa tondo dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang marangyang opisina, ngunit para kay Eliana, ito ay tila isang bugso ng nakalalasong usok. Nakatayo siya sa harap ng kanyang asawa, ang lalaking 10 taon niyang minahal, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang mga magulang. Ngunit ngayon, ay tila isang estrangherong handang pumatay sa kanya para sa huling sentimong natitira sa kanyang pangalan. Inilapag ni Ricardo ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Sa loob nito ay ang mga papeles para sa huling habilin, Eileen, at trust fund na iniwan ng mga magulang ni Eliana para sa kanyang magiging mga anak. Isang pondo na nakatago sa loob ng maraming taon at tanging si Eliana lamang ang may kontrol. Ito na lang ang natitira sa alaala ng mga magulang ko. Ricardo, ang boses ni Eliana ay pabulong, ngunit puno ng matinding pait. Pati ba naman ang kinabukasan ng mga bata na nakawin niyo para sa luho ni Bianca? Huwag mong tawaging pagnanakaw ang pagliligtas sa ating lahat. Sigaw ni Ricardo habang marahas na tumatayo. Ang tunog ng kanyang silya na tumatama sa pader ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Baon tayo sa utang, Eliana. Ang klinik mo, ang bahay, lahat ay nanganganib dahil sa mga maling desisyon mo. Kailangan nating gamitin ang pondong yan para linisin ang lahat. Maling desisyon ko? O ang mga kasinungalingan niyo ni Bianca? Humakbang palapit si Eliana. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam ko ang tungkol sa strap sa baywang niya, Ricardo. Alam ko na ang batang ipinagmamalaki mo ay kasing huwad ng iyong pagkatao. Napatigil si Ricardo. Ang kanyang muka ay bahagyang namutla. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Wala kang ebidensya. At kahit mayroon man, sino ang maniniwala sa isang doktorang may kasong attempted murder at baon sa utang? Pipirma ka o sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng tondo ng buhay? Habang nagaganap ang mainit na pagtatalo sa opisina,
Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Bianca ay nasa loob ng isang pribadong kwarto sa isang mamahaling spa. Habang hinihilot ang kanyang mga balikat, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Wala ang foam sa kanyang tiyan. Ang kanyang katawan ay payat at walang anumang bakas ng buhay na lumalaki sa loob nito. Siguraduhin mong makuha ni Ricardo ang pirma ng babaeng iyon. Wika ni Bianca sa kanyang sekretarya na nasa gilid. Kailangan natin ang pera bago pa dumating ang mga tao mula sa Singapore. Ayokong mabulok sa kulungan dahil lang sa isang doktorang hindi marunong sumuko. Bumalik ang eksena kay Eliana na kasalukuyang naglalakad palabas ng opisina ni Ricardo nang hindi pumirma. Ang bawat hakbang niya sa makintab na tiles ng lobby ay tila isang pagtakas mula sa isang bitag na unti-unting sumasara. Ngunit bago siya makalabas ng gusali, sinalubong siya ng isang matandang lalaki, ang dating driver ng kanyang mga magulang na si Mang Turing. Dr. Eliana, pabulong na tawag ni Mang Turing, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Inabutan niya si Eliana ng isang maliit at lumang susi. Ito po, ito ang susi sa lumang vault sa bodega ng inyong ama. May iniwan siyang record tungkol sa isang operasyon noong 2019. Sabi niya, kung sakaling may mangyari sa kanya, ibigay ko ito sa inyo. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino, lalo na sa mga santos. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang hinahawakan ang malamig na bakal ng susi. Ang sandali kung saan sa gitna ng matinding pagtatraidor, isang tapat na lingkod ang nanatiling nasa panig niya. Ang init ng palad ni Mang Turing ay nagbigay sa kanya ng lakas na huling beses niyang naramdaman noong buhay pa ang kanyang ama. Salamat, Mang Turing. Mag-iingat po kayo. Wika ni Eliana bago mabilis na sumakay sa isang dumaang dive. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto sa tondo, nadatnan niyang gulo-gulo ang lahat. Ang kanyang maleta ay bukas. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig. At ang recorder na nakuha niya noon ay wala na. Sa gitna ng sahig may isang nakasulat na babala gamit ang pulang tina. Isuko mo ang lahat. Kung ayaw mong masunog ang buong komunidad na ito. Napatayo ang mga balahibo ni Eliana. Hindi na lang siya ang nasa panganib. Ang mga taong kumupkop sa kanya, sina Nanay Rosa, ang mga batang ginagamot niya, ay idinamay na sa laro ng mga santos. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, narinig niya ang tunog ng isang motorsiklong huminto sa tapat ng kanyang pinto. Isang itim na sobre ang isinilid sa ilalim ng siwang ng pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang litrato ni Clara Di Maculangan, ang babaeng 5 taon nang nawawala. Nakahiga ito sa isang hospital bed, payat na payat, at may hawak na isang sanggol na balot ng puting tela. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, hindi namatay ang bata at hindi rin namatay si Clara. Tanungin mo si Doña Isabel kung nasaan ang basement ng kanilang rest house sa Tagaytay. Sino ang nagpapadala ng mga mensaheng ito? At bakit tila ang pamilya Santos ay may itinatagong buhay na lihim sa loob ng 5 taon? Isang bagong takot ang lumamon kay Eliana. Ngunit kasabay nito ay ang isang apoy ng katarungan na hindi na kailanman mapapatay. Tumayo ang lahat para sa pagpasok ng kagalang-galang na hukom. Ang boses ng court clerk ay tila isang malakas na hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng malamig at seryosong silid ng korte. Sa sandaling iyon, ang bawat hininga ni Eliana ay tila isang mabigat na pasanin. Nakaupo siya sa gilid ng depensa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa ilalim ng lamesa upang hindi mahalata ng sinuman ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa kabilang panig, nakaupo sina Ricardo at Bianca. Mukha silang mga anghel sa kanilang suot na puti at cream na tila ba sila ang mga biktima ng isang malupit na tadhana. Si Bianca ay may hawak pang panyo, paminsan-minsang nagpapahid ng kunwaring luha habang nakasandal sa balikat ni Ricardo. Sa likuran nila, nakaupo si Doña Isabel na may suot na perlas
at isang nangiting puno ng panunukso. Tila ba ang buong silid na ito ay isang entablado lamang para sa kanyang tagumpay. Nagsimula ang paglilitis sa paglalatag ni Attorney Gomez ng mga ebidensya laban kay Eliana. Your Honor, narito ang video na nagpapatunay ng panunulak ng nasasakdal sa aking kliyente na nagresulta sa pagkawala ng isang inosenteng buhay. Wika ng abogado habang ipinapalabas sa malaking screen ang live stream ni Bianca. Pinagmasdan ni Eliana ang sarili sa screen. Gusot ang kanyang itsura, baka sa mga mata ang matinding takot, at sa isang iglap, bumagsak si Bianca. Ang sabayang pagsinghap ng mga tao sa courtroom ay tila paulit-ulit na dagok sa kanya. Ramdam ni Eliana na unti-unti siyang hinihigop ng dilim, habang ang katotohanang siya bang biktima ay natatabunan ng ingay ng mga kasinungalingan ng kanyang mga kalaban. Doktora Eliana Santos, tumayo ka para sa iyong panunumpa. Tawag ng hukom. Habang naglalakad si Eliana patungo sa witness stand, ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang mga mata ng mga tao ay nakatusok sa kanya, puno ng paghatol at puot. Ngunit sa gitna ng maraming tao sa gallery, nakita niya si Nanay Rosa. Ang matanda ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit na luma na, at sa isang maliit na galaw, itinaas nito ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuro ang kanyang puso bago bumulong ng, "Kaya mo yan, Hija." Sa kabila ng lahat ng kapangyarihan at yaman ng mga Santos, naroon ang isang babaeng walang-wala, ngunit ibinibigay sa kanya ang huling piraso ng lakas na meron ito. Ang init ng suporta ni Nanay Rosa ay tila isang baluti na bumalot sa nanghihinang kaluluwa ni Eliana. Nagsimula ang cross-examination. Dr. Santos, totoo bang meron kang history ng depression at mental instability noong kayo ay nagsasama pa ni Mr. Santos? Tanong ni Attorney Gomez. Ang kanyang boses ay puno ng mapanirang tono. Hindi iyan totoo. Mahinahon ngunit may diin na sagot ni Eliana. Ngunit ayon sa medical records na nakuha namin mula sa inyong sariling klinik, 2 ng Mayo, 2019, ikaw ay niresetahan ng mga gamot para sa psychiatric disorder. Pinirmahan mo ba ito o hindi? Inilapit ng abogado ang isang dokumento sa mukha ni Eliana. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Ang pirma sa dokumento ay kamukhang-kamukha ng sa kanya, ngunit alam niyang wala siyang pinirmahang ganoon. Lumingon siya kay Ricardo at nakita niya ang isang mabilis na pagkindat ng lalaki. Isang pag-amin na sila ang gumawa ng huwad na record na yon. Ito ay pekeng dokumento, Your Honor. Sigaw ng abogado ni Eliana, ngunit mabilis itong pinatigil ng hukom. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Eliana ang isang bagong tao na pumasok sa silid. Isang babaeng nakasuot ng nurse na uniforme, nakayuko, at tila pilit na nagtatago sa likod ng mga tao. Ang puso ni Eliana ay tumibok ng mabilis nang makilala niya ang nurse. Ito ang nurse na kasama ni Clara Di Maculangan sa logbook noong 2019. Your Honor, bago po matapos ang araw na ito, meron kaming huling testigo na nais iharap. Wika ng abogado ni Eliana. Napatayo si Doña Isabel sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang hawak na bentilador ay nahulog sa sahig nang walang anumang ingay. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang bombang naghihintay na sumabog. Sino ang nurse na ito at anong katotohanan ang dala niya na ikinatatakot ni Doña Isabel? At may sapat bang tapang ang testigong ito para labanan ang kapangyarihan ng pamilya Santos sa harap ng batas? Hindi siya kailanman naging buntis, Your Honor. Ang lahat ng nakikita ng publiko sa social media ay isang malaking dula-dulaan na pinagplanuhan ni Ricardo at Bianca Santos upang sirain ang dangal ng aking kliyente. Ang boses ng abogado ni Eliana ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng namumuong bagyo sa loob ng courtroom. Kasunod nito,
ay ang isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tao sa gallery ay tila nakalimot huminga. Si Bianca, na kanina lang ay nagpapaawa, ay biglang napaayos ng upo. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag at ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Si Eliana ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matibay na determinasyon. Naalala niya ang mga gabing wala siyang makain sa tondo, ang mga hapon na ginagamot niya ang mga batang mahihirap habang tinatawag siyang mamamatay tao sa balita. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay nagtipon-tipon upang maging sandata sa sandaling ito. Anong kalokohan ito? May mga ultrasound results kami. May mga litrato. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang sa galit, kundi sa umuusbong na takot. Ang tinutukoy niyo po ba ay ang ultrasound na ito? Inilabas ng abogado ni Eliana ang isang pinalaking kopya ng dokumentong nakuha ni Eliana mula sa basura at sa vault ng kanyang ama. Ito ang orihinal na record mula sa ospital. Your Honor, ito ay pag-aari ni Clara Di Maculangan noong 2019. Ninakaw nila ang record na ito at pinalitan ng pangalan upang magmukhang kay Bianca. Tumayo ang nurse na si Lenny, ang testigong kanina pa hinihintay. Ako po ang nurse na nag-asikaso kay Clara noon. Inutusan po ako ni Doña Isabel na itago ang katotohanan na ang sanggol na yon ay anak ni Ricardo sa ibang babae. At nang mawala ang bata, ginamit nila ang trauma na yon upang manipulahin ang mga dokumento ngayon. At tungkol naman kay Bianca, huminto ang nurse at tumingin ng diretso sa nangangatog na babae. Noong nakaraang buwan, nagpa-check up siya sa klinika kung saan ako nagtatrabaho. Ang resulta ng kanyang HCG test ay negative. Hindi siya buntis. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang tunog ng mga kamera na walang tigil sa pagkuha ng litrato ay tila mga kuliglig sa gitna ng gabi. Naramdaman ni Eliana ang kanyang puso na tumitibok ng maayos sa unang pagkakataon. Tumingin siya kay Ricardo. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay mukhang isang maliit na bata na nahuling nagnanakaw, humpak ang mga balikat, namumutla at hindi makatingin ng diretso. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Tumayo lang siya nang may dignidad habang ang mundo ng kanyang mga kaaway ay gumuho sa harap ng kanyang mga paa. Hindi lang yan, Your Honor. Pagpapatuloy ng abogado ni Eliana habang inilalatag ang mga bank records. Narito ang ebidensya ng malawakang financial fraud. Ang 30 milyong piso na utang na ipinangalan kay Dr. Santos ay hindi napunta sa negosyo. Inilipat ito sa isang offshore account sa pangalan ni Bianca Evangelista. Ginamit nila ang kasal at ang pekeng pagbubuntis upang pagnakawan ang asawa ni Ricardo. Hindi totoo yan, sinungaling kayo. Tili ni Bianca, ang kanyang maskara ng pagiging api ay tuluyan ng natanggal. Tumayo siya at sinubukang sumugod, ngunit sa kanyang pagkilos, ang foam sa kanyang tiyan ay bahagyang tumagilid at nalaglag sa sahig ng korte. Ang tunog ng pagbagsak ng foam na tila isang patay na bagay sa semento ay naging hudyat ng katapusan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Napatingin ang lahat sa sahig, sawad na simbolo ng buhay na ginamit nila upang pumatay ng dangal. Napahawak si Doña Isabel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang mga perlas. Ricardo, anong nagawa mo? Pabulong niyang wika bago dahan-dahang nawalan ng malay sa kanyang upuan. Ang mga gwardya ng korte ay nagsimulang lumapit kina Ricardo at Bianca. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nananatili sa isip ni Eliana. Kung ang bata noong 2019 ay anak ni Ricardo at hindi ito namatay tulad ng sinasabi nila, nasaan ang batang yun ngayon? At sino ang tunay na ina na hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan? Patawarin mo ako, Eliana. Hindi ko alam
Nalolokohin din ako ni Bianca. Bulong ni Ricardo habang hinahawakan ng mga pulis ang kanyang mga braso. Tumingin si Eliana sa kanyang asawa, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi sapat ang tawad para sa 10 taon ng buhay na ninakaw mo, Ricardo. Ang katarungan ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagbawi sa katotohanang pilit mong ibinaon. Sa labas ng korte, ang ulan ay tumila na at ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa mga ulap. Ngunit ang laban ni Eliana ay hindi pa tapos. Isang huling lihim ang naghihintay sa kanya sa Tagaytay. Isang lihim na magpapatunay kung gaano talaga kadilim ang kaluluwa ng pamilyang minsan niyang tinawag na sa kanya. Ang bawat kasinungalingang itinanim mo sa dilim ay magbubunga ng katotohanang susunog sa iyong sariling mundo. Ang boses ni Eliana sa loob ng kanyang isipan ay kasing tinang ng dagat matapos ang isang malakas na bagyo. Nakaupo siya sa loob ng isang tahimik na silid sa presinto, hindi bilang isang suspek, kundi bilang isang saksi sa pagbagsak ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Sa kabilang panig ng salamin na hindi natatanaw mula sa loob, nakikita niya si Bianca. Wala na ang makintab na lipstick, ang ayos na buhok, at ang mapang-aping titig ng influencer. Nakasuot ito ng kulay kahel na t-shirt ng mga bilanggo, nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng luho at katanyagan na ninakaw niya. Sa bawat pagsubok niyang tumingin sa kamera ng mga pulis, tila ba naghahanap pa rin siya ng anggulo para magmukhang biktima, ngunit wala nang naniniwala. Ang mundo ng social media na kanyang kinontrol ay ngayoy puno ng mga hashtag na humihingi ng hustisya para kay Doktora Eliana Santos. Patawarin mo ako, Eliana. Napilitan lang ako. Si Ricardo ang may ideya ng lahat. Sigaw ni Bianca nang saglit silang magkatapat sa pasilyo. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng desperasyon, ngunit nilagpasan lamang siya ni Eliana na tila ba isa siyang hangin na walang halaga. Habang naglalakad si Eliana palabas ng presinto, sinalubong siya ng mga reporters. Ang mga flash ng kamera na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng takot, ay ngayoy tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa kanyang bagong landas. Ngunit sa halip na magpaunlak ng interview, dumiretso siya sa isang lumang sasakyan kung saan naghihintay si Nanay Rosa. Tapos na, Hija. Ang katotohanan ay lumabas na, wika ni Nanay Rosa habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Eliana. Hindi pa po, Nay. Pabulong na sagot ni Eliana. May isa pang buhay na kailangang iligtas. May isang nanay na 5 taon nang naghihintay sa dilim. Narating ni Eliana ang rest house ng mga Santos sa Tagaytay sa gitna ng makapal na hamog. Ang paligid ay amoy pino at basang lupa, malayo sa ingay ng lungsod. Ang mansyong ito ay saksi sa maraming bakasyon nila ni Ricardo. Ngunit ngayon, tila ba may bumabalot ditong isang nakapangingilabot na lihim. Gamit ang susi na nakuha niya mula sa mga record ng kanyang ama, dahan-dahang binuksan ni Eliana ang isang maliit na pinto sa likod ng malawak na hardin. Ang pinto patungo sa basement na hindi kailanman binanggit sa kanya ni Ricardo. Ang bawat hakbang pababa sa madilim na hagdan ay tila pagpasok sa kailaliman ng isang hukay. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang sariling paghinga at ang bawat patak ng tubig mula sa isang tumutulong gripo sa malayo. Pagdating niya sa dulo, bumungad sa kanya ang isang silid na mukhang isang mini hospital ward. Ang amoy ng antiseptic at luma ay sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng silid, nakahiga ang isang babaeng payat na payat. Ang balat ay halos dumidikit na sa buto. Ang kanyang buhok ay mahaba at gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nanatiling dilat at nakatingin sa kisame. Ito si Clara Di Makulangan. Clara? Tawag ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding habag.
Dahan-dahang lumingon ang babae. Nang makita niya ang puting blouse ni Eliana, isang mahinang hikbi ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ang sandali kung saan ang kanyang galit sa pamilya Santos ay naglaho at napalitan ng isang banal na misyon bilang doktor. Hindi niya tiningnan si Clara bilang kaagaw o bilang lihim ni Ricardo. Tiningnan niya ito bilang isang pasyenteng ninakawan ng buhay at katarungan. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Clara. Nararamdaman ang bawat buto nito. Nandito na ako, Clara. Ilalabas kita rito. Pangako, hahanapin natin ang anak mo. Bulong ni Eliana habang pinupunasan ng luha sa pisngi ng babae sa gitna ng kanilang pag-uusap. Narinig ni Eliana ang isang mabilis na yabag ng mga paa mula sa itaas. Kasunod ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng rest house. Hindi ito ang mga pulis. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto ng kotse ay nagpalamig sa dugo ni Eliana. Eliana, alam kong nandyan ka. Huwag mong pakialaman ang hindi sa'yo. Ang boses ni Doña Isabel ay umalingaw-ngaw mula sa itaas. Hindi na ito boses ng isang matandang marangal, kundi boses ng isang sugatang hayop na handang pumatay para protektahan ang huling alas ng kanilang pamilya. Sino ang batang tinutukoy ni Clara? At gaano kalayo ang kayang gawin ni Doña Isabel upang mapanatiling nakatago ang pinakamalaking kasalanan ng pamilya Santos? Sa loob ng madilim na basement, si Eliana ay nakayakap kay Clara, handang harapin ang huling bagsik ng matandang reyna. Hanggang saan aabot ang iyong katapangan, Eliana? Bago mo mapagtanto na hindi ka bayani, kundi isang hamak na doktor na masyadong maraming alam, ang boses ni Doña Isabel mula sa itaas ng hagdan ay tila isang malamig na hanging nagpataas ng mga balahibo ni Eliana. Sa loob ng madilim na basement, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bumbilyang aandap-andap na nagpapahaba sa anino ng matandang babae. Nakatayo si Doña Isabel sa tuktok ng hagdan, hawak ang isang maliit na revolver na nakatutok ng diretso kay Eliana. Wala na ang kanyang mga mamahaling perlas o ang kanyang eleganteng tindig. Ang natitira na lamang ay isang inang baliw sa pagnanais na protektahan ang pangalan ng kanyang pamilya. Kahit na nangangahulugan ito ng pagkitil ng buhay, hinarang ni Eliana ang kanyang katawan upang protektahan si Clara, ang babaeng 5 taon nang nakabaon sa kasinungalingan ng mga Santos. Naramdaman niya ang panginginig ni Clara sa kanyang likuran. Ang mga daliri nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Mama, itigil niyo na ito. Ang boses ni Eliana ay matibay. Kahit na ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nakakulong na si Ricardo. Nakakulong na si Bianca. Ang buong mundo ay alam na ang kasinungalingan niyo. Wala na kayong poprotektahan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Ang mundo ay madaling makalimot, Eliana. Kapag wala ka na at ang babaeng ito, ang katotohanan ay muling magiging akin upang isulat. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang dugong Santos, ang anak ni Clara, ang tunay na tagapagmana ng aming kayamanan, ay nanatiling ligtas dahil sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabuo. Ang pekeng pagbubuntis ni Bianca ay hindi lamang para magnakaw ng pera. Ito ay isang cover-up upang ilabas ang batang itinatago nila na ipapakilala sa mundo bilang anak ni na Ricardo at Bianca upang makuha ang buong mana mula sa tiwala ng pamilya. Ninakaw mo ang anak ko. Ang mahinang boses ni Clara ay naging isang matinis na paghikbi. Ninakaw mo ang anak ko at ikinulong mo ako rito na parang hayop. Dahil hindi ka nababagay sa aming pamilya. Sigaw ni Doña Isabel. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang baril. Isang hamak na katulong, ngunit ang batang dala mo, iyon ang kinabukasan ng mga Santos. Sa halip na magmakaawa, humakbang siya pasulong, diretso sa linya ng paningin ng baril.
Tiningnan niya ng tuwid sa mata ang matanda. Hindi siya nakakita ng isang makapangyarihang donya, kundi isang babaeng kinakain ng sariling ambisyon at takot. Ang kanyang dignidad bilang isang doktor at bilang isang babae ay naging isang dinakikitang kalasag. Barilin mo ako, Doña Isabel, wika ni Eliana, ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Barilin mo ako, ngunit alam mong sa oras na pumutok iyan, ang huling tunog na maririnig mo ay ang sirena ng mga pulis. Bago ako pumunta rito, ipinadala ko na ang lahat ng ebidensya sa mga autoridad at sa media. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang takot na kanina ay itinatago niya sa likod ng baril ay tuluyan ng lumabas. Naging sanhi ng panginginig ng kanyang buong katawan. Sinungaling ka! Sigaw nito, ngunit bago pa siya makakilos, ang tunog ng mga sirena mula sa malayo ay nagsimulang dumating. Unti-unting lumalakas at bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang baril ay nahulog mula sa mga kamay ni Doña Isabel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng katapusan ng kanyang imperyo. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Tinatakpan ang kanyang muka habang walang tigil na umiiyak. Ang mga luhang puno ng hiya at pagkatalo. Wala nang makakapagligtas sa kanya. Ang korona ng pamilya, Santos na pilit niyang pinapanatiling makintab. Gamit ang dugo at kasinungalingan ay tuluyan ng nadurog. Pagpasok ng mga pulis at medical team, mabilis na inalalaya ni Eliana si Clara. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 5 taon, nakaramdam si Clara ng sariwang hangin at nakakita ng liwanag. Nang ilabas si Doña Isabel na nakaposas, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ni Eliana. Wala nang galit sa puso ni Eliana, tanging matinding pagkaawa para sa isang taong piniling mamatay sa dilim ng sarili nitong yaman. Sa labas ng rest house, habang isinasakay si Clara sa ambulansya, inabot nito ang kamay ni Eliana. Dr. Eliana, ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Bago pa makasagot si Eliana, isang pulis ang lumapit sa kanya. May hawak na isang manipis na folder na nakuha mula sa kotse ni Doña Isabel. Doktora, may nahanap kaming dokumento. Ang bata, nasa pangangalaga siya ng isang pamilya sa probinsya, ngunit ang kondisyon niya ay masilan. Kailangan niya ng agarang operasyon. Nanigas si Eliana. Ang kaligtasan ni Clara ay simula pa lamang ng isa pang laban. Matutulungan kaya niya ang bata na mabuhay matapos ang lahat ng kasamaang naranasan nito? Ang tunay na paghihilom ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa pagtanggap na may mga sugat na mananatiling peklat upang paalalahanan tayo kung gaano tayo katibay. 6 na buwan matapos ang pagbagsak ng imperyo ng mga Santos, ang dating maputik at maingay na eskinita sa Tondo ay ngayoy nagliliwanag. Sa tapat ng isang bagong pintong gawa sa salamin, nakasabit ang isang malaking karatula na gawa sa kahoy. Klinika de Esperanza. Ang amoy ng sariwang pintura at disinfectant ay tila isang pabango ng bagong simula. Sa loob, ang mga dingding ay napapalamutian ng mga makukulay na guhit ng mga bata, malayo sa malamig na pader ng malaking ospital kung saan dating nagtatrabaho si Eliana. Nakatayo si Doktora Eliana Santos sa likod ng malinis na lamesa ng klinika. Suot ang kanyang puting blouse na may pangalang nakaburda ng maayos. Wala na ang mga bakas ng pagod at pighati sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at takot, ay ngayoy naglalaman ng isang payapa at matibay na liwanag. Sa gilid ng kwarto, nakaupo si Clara di Makulangan. Ang kanyang katawan ay bumalik na sa sigla, ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at sa kanyang mga bisig ay isang malusog na 5 taong gulang na batang lalaki na mahimbing na natutulog. Matagumpay ang naging operasyon ng bata at sa wakas, nahanap na niya ang init ng bisig ng kanyang tunay na ina. Dr. Eliana, wika ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng walang hanggang pasasalamat. Kung hindi dahil sa inyo,
Marahil hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin ako. Iniligtas niyo ang anak ko at ibinalik niyo ang buhay ko. Ngumiti si Eliana, isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumapit siya at marahang hinaplos ang pisngi ng batang lalaki. Hindi lang ako ang nagligtas sa inyo, Clara. Kayo rin ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka nakakulong pa rin ako sa isang huwad na buhay kasama si Ricardo. Hindi na sumasakit ang dibdib ni Eliana tuwing naririnig ang pangalan ni Ricardo. Ayon sa mga ulat, siya at si Bianca ay hinatulan ng mahabang pagkakakulong dahil sa estafa at tangkang pagpatay. Samantala, si Doña Isabel ay dinala sa isang pasilidad para sa mga may suliranin sa pag-iisip, tuluyan ng naligaw sa sarili at sa mga kasinungalingang siya rin ang lumikha. Ang pera mula sa nabawing trust fund ni Eliana ay naging sapat upang itayo ang Klinika de Esperanza at magbigay ng libreng pagpapagamot sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ang sandaling binuksan ni Nanay Rosa ang pinto ng klinika, bit-bit ang isang tray ng mainit na puto at palamig. Ang mga kapitbahay mula sa tondo, ang mga batang nagtatago noon sa kanyang palda, at ang mga matatandang binigyan niya ng gamot ay pumasok, na may dalang mga simpleng bulaklak at ngiting hindi mabibili ng anumang yaman. Maligayang pagbubukas, doktora ng bayan, bati ni Nanay Rosa habang inilalapag ang pagkain sa lamesa. Napaluha si Eliana, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng labis na kagalakan. Hindi na siya ang asawa ng isang sikat na negosyante o ang manugang ng isang makapangyarihang donya. Siya ay si Doktora Eliana Santos, isang babaeng bumangon mula sa kanyang sariling mga abo upang maging liwanag para sa iba. Habang nagdiriwang ang lahat sa loob ng klinika, isang liham ang iniabot ng kartero kay Eliana. Galing ito sa maximum security prison. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay kay Ricardo. Dahan-dahang naglakad si Eliana patungo sa likod ng klinika kung saan matatanaw ang palubog na araw. Binuksan niya ang liham. Sa loob nito ay ang mga salitang humihingi ng tawad, nagsusumamo ng pagkakataon at nagsasabing siya pa rin ang tanging minahal nito. Tinitigan ni Eliana ang papel. Walang galit, walang pighati. Kinuha niya ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang apoy ay dahan-dahang lumamon sa liham ni Ricardo hanggang sa maging abo ang bawat salita nito. Pinalipad ng hangin ang mga abo palayo, kasama ang lahat ng alaala ng kanyang madilim na nakaraan. Nakaharap si Eliana sa liwanag ng araw, handa nang salubungin ang bukas ng ko. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa taong sumira sa iyo. Ito ay ang pagbibigay ng kalayaan sa iyong sarili upang muling sumaya nang wala sila. Lumipas ang 3 taon, nakatayo si Doktora Eliana Santos sa maliit na balkonahe ng pinalawak ng Klinika de Esperanza. Ang pino at sariwang hangin ng umaga ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Tinatangay ang kanyang buhok na ngayon ay malaya at hindi na nakatali sa mahigpit na pusod na dati niyang nakasanayan. Mula sa ibaba, naririnig niya ang masiglang usapan ng mga pasyente at ang tawa ng mga batang naglalaro sa waiting area. Ang mga tunog na ito ang naging bagong musika ng kanyang buhay, pumalit sa malalamig at nakabibinging katahimikan ng malaking mansyon ng mga Santos. May isang lokal na mamamahayag na nagtanong sa kanya minsan kung napatawad na ba niya ang kanyang dating asawa at ang pamilya nito. Ngumiti lamang si Eliana nang maalala niya iyon. Napatawad na ba niya? Oo, ngunit hindi para kay Ricardo, hindi para kay Bianca, at lalong hindi para kay Doña Isabel, na ngayon ay nag-iisa sa isang malamig na kwarto ng pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Pinatawad niya sila dahil ayaw niyang dalhin ang mabigat na bangkay ng nakaraan sa kanyang paglalakbay patungo sa bukas. Ang galit ay isang lason na siya mismo ang iinom habang umaasang ang kanyang mga kaaway ang mamamatay.
Pinili niyang itapon ang lason. Pinili niyang lumaya. Natagpuan na ba niya ang kapayapaan? Tumingin si Eliana sa loob ng klinika at nakita si Clara na inaayos ang mga folder ng pasyente. Sa tabi nito ay ang malusog na anak nito na masayang nagkukulay ng isang libro. Nakita rin niya si Nanay Rosa na namimigay ng mainit na kape sa mga naghihintay na pasyente. Dito, sa gitna ng kasimpluhan, natagpuan ni Eliana ang isang kapayapaang hindi kailanman mabibili ng yaman. Natutunan niyang ang tunay na tahanan ay hindi sinusukat sa laki ng lupain o sa ganda ng titulo, kundi sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong presensya kahit na wala kang maibibigay kundi ang iyong pagmamahal. Habang humihigop ng mainit na kape, isang malalim na aral ang tumatak sa puso ni Eliana. Isang mensahe na nais niyang iparating sa bawat babaeng patuloy na nagtitiis sa dilim. Para sa mga babaeng nakikinig, sa mga asawang nagbigay ng lahat hanggang sa wala nang natira sa kanilang sarili, sa mga inang pinaniwala na ang kanilang halaga ay nakadepende lamang sa apelyido ng lalaking kanilang pinakasalan. Huwag ninyong isuko ang inyong pagkatao para sa isang huwad na pag-ibig. Ang sakripisyo ay maganda, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang mawala ang inyong dignidad. Kapag tinanggalan kayo ng tahanan, magtayo kayo ng sarili ninyong kaharian. Kapag sinabihan kayong wala kayong kwenta, patunayan ninyo sa buong mundo na ang inyong kakayahan ay hindi nasusukat sa paningin ng mga taong bulag sa inyong halaga. Ang tunay na korona ng isang babae ay hindi gawa sa ginto, mamahaling bato, o mga pangakong madaling napapako. Ang tunay na korona ay ang iyong dignidad, ang iyong kakayahang bumangon mula sa sarili mong mga abo, at ang iyong tapang na magmahal muli, simula sa iyong sarili. Isinuot ni Eliana ang kanyang stethoscope sa kanyang leeg, isang buong pusong pagtanggap sa kanyang tungkulin. Walang bahid ng pag-aalinlangan, naglakad siya pabalik sa loob ng klinika, hindi bilang isang biktima ng nakaraan, kundi bilang isang manggagamot na nagtagumpay sa paghilom ng sarili niyang mga sugat, handang magbigay ng liwanag sa mundo.